Sabi mo sa katabi mo, huwag kang biskuit ha. Huwag kang biskuit sa buhay ko ha. So ano nga pala yung biskuit? Yan. So unang biskuit sa buhay, sabi doon, kailan ka lang pag may kailangan sa'yo. Oy! Oy! Sabi mo sa katabi mo, hindi ikaw yun. Pangalawa, biskuit sa buhay, kaibigan ka pag may pera ka. Oy! 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 Walang magre-react! Walang magre-react! Diba? Biskuit talaga yun, diba? Parang sarap sipain. Pagkat kahit nabigyan mo na, madamot ka pa. Uy! Diba? Uy! May narinig ako. May narinig ako ang pangalan. Ano ba yan? May narinig ako ang pangalan. O di ba kasi minsan ang dami mo nang binigay. Tapos one time ka lang hindi nakapagbigay. Sabi sa'yo mo na. Diba? Ang biscuit naman, ang dami kong binigay sa'yo. Tapos one time ka lang hindi mapagbigyan. Sabi mo, madamot na ako. Di ba yung mga ganon? Sabi mo sa katabi mo, buti hindi ikaw yun. Ay, hindi. Pangatlo, kahit nabigyan mo na, madamot ka pa rin. Hindi. Pangatlo pala, masama ang loob pag hindi mo napagbigyan. Yun. Diba? Yung tipong parang entitled. Yung parang kailangan mo siya laging bigyan. Kailangan mo lagi siyang alalahanin. Eh, diba may sarili ka rin namang buhay? Parang sa kanya na lang umiikot ang mundo. Diba? So, masama ang loob sa'yo pag di mo napagbigyan. Once mo lang hindi mapagbigyan, sama-sama na ng loob sa'yo. Imamarates ka na. Pang-lima, hindi marunong magpasalamat. Di ba biskuit yun? Ang dami mo nang binigay sa kanya, ang dami mo nang ginawang pabor sa kanya, minsan hindi man lang siya nagsabi na, friend, thank you ha, ang dami mong sakripisyo sa akin, friend. Salamat dahil ang boyfriend mo binigay mo sa akin, friend. Walang ganon. Walang ganon. Uy, walang ganon ha. Sabi mo sa katabi mo, salamat na lang, wala pa akong boyfriend. Yun. Siyempre, pang-anim, inggitero. Tama? Yung kahit na anong meron ka, kinainggitan. Kahit yung nunal mo sa mukha, kinainggitan. Ano naman ang tao na ito? Lahat na lang kinainggitan. Nagkaroon ka lang ng puting buhok, kinainggitan. Ano ba naman? Pwede ba huwag mong kang inggitera? Sabihin mo huwag kang inggitera. Yes. Sipuin mo, katabi mo. Huwag kang inggitera. O pagpito, nagtatago kapag siya meron. Yun, hindi mahagilap si friend. Nasa tabi pala, kumakain ng french fries. Hinuubos na. Ang damot eh, no? Yan. Pangwalang biskuit sa buhay, hindi natutuwa kapag umaangat ka. Uy, may mga ganun ha. Yung tipong friend tayo, BFF tayo, okay, bigyan tayo. Pero kapag nakikita kang umaangat, medyo ayaw niya yun. Gagawin niya para ibaba ka, gagawa ng mga kwento, i-encourage ka pa niyang bumaba, unawa pumangat. Bawa, nangangarap ka ng malaki. Sabi siya, friend, kung mangarap ng malaki, dito lang tayo. Dito lang tayo sa magpalang lupa, dito lang tayo sa sulok na ito. Huwag ka mangarap ng magkaroon ng bahay. Huwag ka mangarap ng magkaroon ng sasakyan. Huwag ka mangarap na magkapagtapos. Yun. Diba? Dapat, alam mo, ito. Kapag mayroon kayong kaibigan, kamag-anak o kakilala na umaangat, alam mo, i-appreciate nyo. Friend, nagugustuhan ko nangyari sa buhay mo. I appreciate. Ganon. Tama? Ano pa ba? Mabait sa'yo kapag may hinihingi na pabor. Uy, yun lang. Ay, may pangalan na. May hugot. Di ba may mga ganon? Madalas kang kaaway, tapos minsan na nagulat ka ang bait na sa'yo, yung pala may hihingin pala sa'yo ang pabor. Diba? Sabi sa'yo, friend, pakilala mo naman ako doon sa kuwapong ano na yan. Sa magandang agad yung pabor pa lang hihingin. Friend, ipakopya naman ng ano, yan, ang bait na. Pang 10 biskwit, kaibigan ka raw, pero nilalaglag ka. Meron pa ganon, kaibigan pero na, frenemies siya tayo na, frenemies ang tawag. Kaibigan kayo pero sa iba, nilalaglag ka. Alam mo, ang pangit ng ano, hindi nga nun.
Mamamatay ka sa hininga nun, mga ganun. Ako, may friend ako. Na-friend ka? Yung tunay na kaibigan, nakahanap na. Si Luke. Nakahanap ka? Akala ko si Goku. 11, nag-invento ng kwento sa ibang tao, kausa para mapagtakpan ang masamang ugali niya. So, yan yung mga biskwit sa buhay. Alam nyo, pagkatapos ng pakinabangan, hindi ka na kilala. Tapos isang araw, maalala ko ulit niya dahil may kailangan na naman siya. Di ba napaka-biskwit nun? May mga taong gano'n. Na matapos lahat na makuha sa'yo, tapos one time, tatawagan ka, yung pala, networking ka. Pairing ka. Friend, bakit ba? Ang tagal dito paramdam mo yun yung pala may kailangan. So, alam mo itong mga bagay na to, ito dapat hindi natin gagayahin. O dapat hindi ito ugali natin. Dapat ang ugali natin yung kabaliktaran nito. Yung ugali na gratitude or mapagpasalamat. So, sabi ni Melanie Beadle, gratitude unlocks the fullness of life. Again, gratitude unlocks the fullness of life. So, ang pagpapasalamat pala ay nagbubukas ng mga saradong pintuan upang ang buhay mo ay maging maganda. Yung fullness, maging blessed. It turns what we have into enough and more. It turns denial into acceptance, chaos to order, confusion to clarity. It can turn a meal into peace, and a house into a home, a stranger into a friend, and gratitude makes sense of our past, bring peace for today, and creates a vision for tomorrow. Sabi nga ni Johannes Gartner, yung gratitude daw, to speak gratitude, courteous ka. Salamat ha. Courteous ka nun. And pleasant. Pero pag ginagawa mo na yung gratitude, di ba yung talagang, uy, salamat nga pala. Ito yung 100, salamat sa ginawa mo. Sabi niya, generous and noble ka doon. Pero but to live gratitude is to touch heaven. Yung gawain mo na, kultura mo na yung mapagpasalamat. Paano malalaman na mapagpasalamat ng kultura mo? Wala. Simple lang. Kapag meron ka, thank you Lord. Pero pag wala ka, thank you Lord pa rin. Ibig sabihin nasa kultura mo yun. Alam mo yung bilang nasunugan, tapos i-interview mo, sasabihin, salamat sa Panginoon, lahat kami ligtas. Nasunugan nga eh. Papasalamat ka pa. Ibig sabihin, nakikita niya yung mga magagandang bahay, mga bagay. Makikita niya mga magandang bagay kahit na chaos yung mga nangyayari. So, tumayo tayong lahat at tayo ay magsagutan. Verse by verse. Nababasa niyo naman, di ba? 1 Thessalonians chapter 5, verse 12 to 22. Ako muna, tapos 13 kayo, 14 ako, 15. Okay? Ako muna. 1 Thessalonians chapter 5, verse 12 to 22. Datapwat, ipinamamanhik namin sa inyo, mga kapatid, na inyong kilalanin ang nangangalaga. Mali yan. Datapwat, pinamamanhik namin sa inyo, mga kapatid, na inyong kilalanin ang nagpapagal sa inyo at nangamumuno sa inyo sa Panginoon at nangagpapaalala sa inyo. Ang inyong lubos na pakamahalin sila sa pag-ibig dahil sa kanyang gawa, magkakaroon kayo ng kapayapaan. At aming ipinamamanig sa inyo, mga kapatid, na inyong palalahanan ang mga manggugulo, palakasin ang mga nanghihinang loob, alalayan ang mga mahihina, at maging mapagpahinuhod kayo sa lahat. Tingnan niyo na babamati ang sinuman ng masama sa masama. Ngunit sundin niyo lagi ang mabuti, ang isa sa iba at sa lahat. Mga galad kayong lahat. Magsipanalangin kayong walang patid. Sa lahat ng mga bagay ay magpasalamat kayo sapagkat ito ang kalooban ng Diyos kay Kristo tungkol sa inyo. Huwag ninyong patayin ang ningas ng Espiritu. Huwag ninyong hamakin ang mga
panghuhula. Subukin ninyo ang lahat ng mga bagay, ingatan ninyo ang mabuti. Layuan ninyo ang bawat anyo ng masama. Manalangin tayo, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa araw na ito. Pagpalain niyo po ang bawat isa. Tulungan niyo po. At Lord, buksan niyo po ang aming isip at aming mga puso at upang matanggap namin, Panginoon, ang lahat ng mga salita na nagmumula sa inyo. Sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen and amen. Sige, upo na tayo. So, sa mga ito, ang pag-usapan natin ay developing a gratitude attitude. Sa Tagalog, tayo ay maka-developing, makagawa, or makaina, or maging buhay na natin yung pagiging mapagpasalamat. Amen? So, paano natin gagawin yun? Una, honor your leaders. Dapat, kung gusto mo magkaroon ng ma-develop ang gratitude mo, unang-una i-honor mo yung leader. Sino yung mga leader? Sa bahay, ang leader, mga magulang, nanay at tatay. Sa barangay, yung mga barangay officers, di ba? Yung mga captain. Sa Pilipinas, syempre, yung ating presidente. Sa church naman, yung mga pastor at mga ate na nangangalaga sa inyo. Amen po. Sabi nga, di ba, as now we ask you, brothers and sisters, to acknowledge those who labor among you and preside over you, and the Lord will admonish you, and esteem that most highly in love because of their word, be at peace among ourselves. So, sabi sa Hebrew chapter 13 to 17, obey your leaders and submit to them. Again, obey your leaders and submit to them. Kapag meron kang leader na meron sa'yo, dapat mong i-obey yun. Alam mo na ba ang tinatawag na orphan? Orphan. Yung walang tatay at nanay, ang tawag doon orphan. Ang orphan, walang direksyon. Tandaan yan. Kasi walang nagsasabi sa kanya, oy mali yan, oy tama yan, oy itong gawin mo, oy itong gawin mo. Kaya walang direksyon yun. Kaya karamihan ng mga walang direksyon sa buhay, feeling nila, orphan sila or walang nangangalaga sa kanila. Amen. Kaya napakahalaga na magpapasubmit tayo sa mga otoridad na meron tayo sa bahay, ang nanay at tatay natin. Pag sinabi niya maghugas ka ng pinggan, maghugas ka na ng pinggan. Amen. Pag sinabi ni Kapitan, bawal tumawid, huwag kaya tumawid dahil mapapahamak ka. Pag sinabi ni Pastor, manalangin ka kasi hindi naman talaga ang dapat na ginagawa mo. Tama po? Kasi kung lahat yon lalabagin mo, parang sinasabi mo na rin na walang nangangalaga sa iyo. Sabi sa siyensya, ang isang bata, ang isang sanggol, mamamatay kapag wala nag-aalaga sa kanya. Mamamatay. Hindi kaya ng isang bata o ng isang sanggol na alagaan ng kanyang sarili. Tayo, mga tao, hindi rin tayo mabubuhay kung walang nag-aalaga sa atin. Hanggang ngayon. At mas lalong hindi tayo mabubuhay kung walang Diyos nag-aalaga sa atin. Amen? Obey your leaders and submit to them, for they keep watch over your soul as those who will give an account. Let them do this with joy and not with greed, for this will be unprofitable for you. Yung mga leader na mga nakatalaga sa atin, hindi naman yan aksidente. Alam ng Diyos yung katigasan ng ulo mo. Alam ng Diyos yung pangangailangan mo, kaya binigyan ka niya ng isang leader. Isang tuturing mong tatay, isang tuturing mong nanay. Sa church, yung pastor. Sa bahay, ang mga magulang. Isipin mo na lang, pag walang barangay dyan, kunwari walang barangay dito sa Mapulang Lupa, ano mangyayari? Kasi lahat nagtatagaan, naghahabol ng taga. Kasi walang umaawat eh. Tama? Ganun din sa magulang. Kayo pag wala kayong magulang, nasa bahay lang kayo, sino magsasabi sa inyo kung anong gagawin ninyo? Baka araw-araw kayo nasa kalye. Kung gusto nyo umuwi, walang pipigil sa inyo. Ano mangyayari sa inyo? Pupurol ang utak ninyo at mawawalan kayo ng direksyon. Napakahalaga, dapat kilalanin natin yung mga leader na meron tayo. At sundin natin sila. So we must what? Honor your leaders. So how to honor your leaders? Una, loving them. Paano mo natin yung honor? Kung may mga magulang kayo, mahalin niyo sila.
mahalin niyo ang mga magulang ninyo. May kakilala ako, walang magulang. Walang magulang. May nag-alaga sa kanya, pastor, pero yung isang yung isang kasama namin sa church, pinagbabawalan ng magulang kasi gabing-gabi na. Ang sabi nung isang alam mo na, iingit ako sa'yo kasi may nagbabawal sa'yo. Samantalang kayo, nagagalit kapag binabawalan kayo. Diba? Pag pinagbabawalan kayo, ibig sabihin may nagmamahal sa inyo. Tama? Kapag walang nagbabawal sa inyo, meron tinatawag na yung love ay questionable. Where is the love? So loving them, paano natin mamahalin sila? Sabi niya sa Philippians chapter 1 verse 7, matuwid na aking gayon tungkol sa inyong lahat sapagkat kayo ay nasa aking puso. Yamang kayong lahat ay kabahagi ko sa biyaya at ang aking mga tanikala at sa pagtatanggol at pagpapatunay sa Ebanghelyo. Sapagkat saksi ko ang Diyos kung gaano ang pananabik ko sa inyong lahat sa pagmamahal ni Kristo. May pananabik si Apostle Paul sa mga taga-Philippians. Ibig sabihin, tayo din. Ako, tuwing Sundays, sobra ako nananabik na makita kayo. Mama Eva, no? Lagi ito, alam ng mga leaders to. Pag tinatanong mo sa Eva, ano yung nagpapasaya sa kanya? Lagi sinasabi, linggo, kung saan magkikita-kita tayo. Totoo yun. O baka naman, kikita ko na naman siya dun sa church. Ayun, yan na naman. Kapag mahal mo ang isang tao, gusto mong makita ko rin. Tama ba? Kapag mahal mo ang isang tao, gusto mo siyang makita. Pangalawa, paano natin order yung leaders natin sa pamagitan na to support them? Supportan natin sila. Paano natin sila susuportahan? Halimbawa, dito sa church. Walang pinagagawa, siyempre, pastor, support kami sa'yo. Gawin natin yan. Hindi yun, ano naman yung naisip ni pastor? Ano na namang, amen. Ano na namang kape ang nainom nitong sangto? Diba? Nagutuman na naman siguro ito. Kulang sa tulog tong sangto. Nakasimot siguro ng katol ito kagabi. Kung alam na naman pagagawa. Ganun na lang. Support natin. Diba? Sabi nga, mas maganda yung may ginagawa kasi sa wala. Correct? Mas maganda yung magmahal at ikaw ay nabigo kaysa hindi ka nagmahal sa sarili mo. Mas magandang sumubok kaysa hindi ka sumubok. Tama? Kasi magiging kwento na lang ang mga pangarap mo pag ganun. Alam mo, magkakaano kayo, nakikita-kita kayo mga kaibigan mo. Ano nangyari sa'yo? Alam mo, may pangarap ako dati, kaso hindi natupad eh. Diba? So we must support them. Pangatlo, we must depend them or depending them. Halimbawa, kunwari sikat meron dun sa labas na nagsasabi ng masama kay Kat. Sasabihin ng ng ibang tao sa kanya, uy, sikat, ano yun eh, masama ugali niyan eh. Narinig nga ni Sana, tsaka ni Iris. Lalapit ni Sana sa Iris. Sino nagsabi sa inyo, sa maugali si Kat? Hindi totoo yan. Ganun pa yun. So, ang sarap ng mga may taong may magtatanggol sa'yo. Tama ba? Ganun ka sa leader. Yung nanay ninyo, nahihirapan sila, mas magandang pagtatanggol nyo sila. Hindi yun, alam mo yung nanay mo, chismosa. Ay, oo nga, nanay ko, chismosa. Hindi, kayo magtatanggol. O hindi, ate, hindi naman totoo yan eh. Oy, Mang Cardo, kung gagawin sa nanay ko yun, diba? Tama? Meron dapat nagtatanggol. Alam nyo bakit? Example dito sa lugar natin. Dito, tayo na lang mismo. Kung wala tayong espiritong nagtatanggol, ano mangyayari sa atin? Di magsisira tayo. Kasi meron tayong makikitang mali sa bawat isa. Tama?
Sasabihin lang, alam mo si pastor, ayan, nag-preach siya, naka-t-shirt lang. Sabi niya sa uma. Ay, si pastor, ano yan, gito yan. So magandang i-depend na, kung gusto natin i-honors yung mga leaders natin, i-depend natin sila. Pangatlo, re-recognize natin sila. Nare-recognize nyo ba ang mga leader ninyo? Yes. Dapat lang. Na tipong naglalakad kayo at nakita mo yung nanay mo, nanay ko yan. Yung magandang yun, nanay ko yun. Hindi yun, nanay ko, bago ako. Di ba? Yung tipong isa lang ang pinuntahan ninyong school, isang program, yung nanay mo, nandito nakaupo, ikaw ang layo, nandoon. Kapihan mo. That is recognizing that yun nga yung leader mo. Siya nga yung magulang niyo. Tama? Kasi hindi mo siya ikinahihiya. That is recognizing. Kung gusto mong i-honor yung leader mo, ganun. Dapat nga ang leader mo ganito eh. Kung nasaan ka, dun ako. Yun dapat yun tamang pagre-recognize. Hindi yung, saan ka pa sa pupunta? Dito ako pupunta. Sige, dito ako. Ganun ba? Sige, basta sama muna ako. Diba? Yun na, recognize. And that is how we honor our leader. Pangalawa, shepherd one another. Sabi nga, we urge you, brothers and sisters, admonish the undisciplined, comfort the discouraged, help the weak, be patient towards all, see that no one pays back evil for evil, but always pursue what is good for one another and for all. Hindi lang si pastor dapat nagsasabi sa inyo na mali yan. Hindi lang si pastor nag-care dapat sa church, nag-care sa bawat isa, kundi kayo din. Tama? Bawa, nagkita kayo doon. Ba't hindi ka pa nakabihis? Tara na. Diba? Ibig sabihin ni shepherd mo sila papunta dito sa church. Hindi yun, punta yata sa church yun. Tahuan natin para hindi nila malaman kung punta sa church. Diba? Dapat yung, diba ang sarap nun, sama-sama tayo punta dito, mananambahan. Ang sarap nun eh. Hindi yung, tatanungin mo kung mag-church ka ba bukas? Hindi yan tanungin, dapat, kailangan punta tayo sa church. Yun talaga ang dapat. Tama? So, sabi sa 14, nasabi niya, and we urge you, brothers and sisters, to admonish the undisciplined. Yung undisciplined doon, ang tawag sa Greek word doon is atactus or unruly. Hindi masaway. Di ba? Bawa dito, pinauupo na, ayaw ko umupo. Ang tawag doon atactus. Kaya sabi ko sa katagin mo, huwag kang atactus ha. Kukutusan kita. Hindi ka mapagsabihan. Atactus. Ang sinasabi lang naman dito, tayo mismo dapat nagpapalakasan. Kung gusto natin magkaroon ng gratitude, kailangan tayo mismo ang nag-share further o nagpapalakasan. Tingnan natin, sa 14 to 12. Sabi niya, we urge you, brothers and sisters, admonish the undisciplined. Kung sabihin, sasawayin niyo yung mga pasaway, sasawayin niyo, kayo mismo magsasaway. Uy, mali yan. Uy, tayo ka. Uy, upo ka. Uy, dito ka. Ganon. Hindi yung ikaw pa yung nangunguna, pasimuno sa kaguluhan. Comfort the discouraged. Sabi niya, kapag meron mga nanghihina dito, yung mga nadi-discourage, ikaw dapat nagsasabi na, oy, kaya mo yan, okay lang yan, tara. Basta tayo ng Biblia. Help the weak, yung mga mahihina, tutulungan natin sila. Hindi yung kung sino pa mahihina, pagtutulungan, ibubuli. Dapat hindi ganon. Be patient towards all. Minsan may mga taong ganito di ba? Yung pinagsabihin mo, hindi nakikinig. Ako, ganito yung aking sa buhay. Hindi ka nakikinig sa akin, pero pagtsaka-tsagaan kita. Tama? Hindi yung, hindi ka nakikinig, lumayas ka. Layas. Ilan kayo? Labas. Ganun nila. See that no one play, wag nating, kapag may mong masama sa'yo, wag mong gagawa din ng masama. Gusto niyo bang makaganti ng ganti na kakaiba? Halimbawa, mayroong taong na gumawa ng masama sa'yo.
ang pinaka-mahirap na ganti dyan, gawa mo siya ng mabuti. Kasi hindi niya maiisip yun eh. Hirap yung taon na to, ginawa ko ng masama, ginawa pa ako ng mabuti. Pero pag ginawa mo siya ng masama, sa isipin niya, ay ganoon talaga eh, gumanti lang yan kasi ginawa ko ng masama. Sabi sa Philippians 2:3-4, do nothing from selfishness or empty conceit, but with humility of mind regards one another as more important than yourself. Dapat sa kababaang loob, isipin natin yung ibang tao na mas priority na kaysa sa atin. Mas important sila kaysa sa atin. Do not merely look out for your own personal interest, but also for the interest of others. Huwag lang yung sarili mong interest na dapat tingnan mo. Dapat tingnan mo rin yung interest ng iba. Pangatlo, dito ang magtatapos, gratitude delights God. Ano yun? Una, gratitude delights God by doing His will. Kapag meron ka palang gratitude o mapagpasalamat na puso, alam mo, nalulugod ang Diyos sa'yo. Amen. Amen. Hello. Wala na. Nalulugod ang Diyos sa'yo. Hello. Hello. So, sabi doon, always rejoice. Constantly pray. In everything, give thanks, for this is God's will for you in Christ Jesus. So, dapat makita natin ito. Tingnan po ninyo. Gusto nyo bang malaman yung will ni God sa inyo? Ito yung pinaka-basic. Yung God's will sa inyo, una, lagi ka dapat maging magpapasalamat. Pangalawa, lagi ka dapat nag-pray. At dapat ka nagpapasalamat lagi-lagi. Yun ang will ni God sa'yo. Sabi mo sa katabi mo, will ni God sa'yo yan, ha? Pangalawa, gratitude delights God by not quenching the Spirit. So, do not extinguish the Spirit. Do not tread prophecies with contempt, but examine all things. Hold fast to what is good. Stay away from every form of evil. So, tingnan po ninyo ito, ha? Para makita po ninyo ito. Do not quench the Spirit. Ang banal na Espiritu ay hindi po nawawala yan. Yung katabi mo may banal na Espiritu yan sa Kanya. Kaya minsan pag gumagawa kayo ng mali, di ba, bigla kayong parang nakukonsensya. Hindi konsensya yun. Banal na Espiritu yun. Yung tipong gagawa ka ng kalokohan, kamang-kaba ka. O sinasabi sa'yo sa inner person mo, huwag mong gawin. Yun ang banal na Espiritu. Pero kapag ginawa mo pa rin magkasala, kahit sinasabi na banal na Espiritu, ang tawag doon, ang banal na Espiritu ay nakikwench or ang tagal doon na huwag mo, kalimutan ko sa Tagalog yun eh. Basta yun, quench. Huwag patayin ng apoy. Yan, huwag patayin ng apoy ng banal na Espiritu. Ibig sabihin, yung galaw niya sa'yo. Kaya minsan may mga taong hindi nararamdaman ng banal na Espiritu. Hindi dahil sa wala siyang Espiritu, kundi yung kapangyarihan ng banal na Espiritu wala sa kanya. Paano? Nagkakasala, hindi nagbabasa ng Bible, hindi nagpipray, hindi nagdi-devotion. Kaya dry na dry. Amen po? Yun pong ibig sabihin noon. Hindi ibig sabihin umalis. Dahil hindi siya alis. Nag-ikwent siya, naninibugho. Yun, naninibugho ang banal na Espiritu. Yung tipong dapat may kapangyarihan pa siyang gagawin, na kapag nag-pray ka ng may sakit gagaling, nakakapag-prophesy ka, nakakagawa ka ng ministry ng maganda, pero dahil kulang na kulang ka sa Bible reading, prayer, devotion, at nagkakasala ka pa, parang ayaw mo nang pumunta ng church kasi nag-quench yung banal na Espiritu. Kaya pag nananangin ka, walang power. Nag-quench yung banal na Espiritu. Hindi siya gagalaw. Hindi siya magmamanifest. Yung tawag na infilling or indwelling, hindi siya magmamanifest. Pero, ang banal na Espiritu, ganyan lang yan. Amen? Sabi nga sa Romans chapter 6 verse 13, huwag din ninyong iandog ang mga bahagi ng inyong katawan sa kasalanan bilang kasangkapan ng kasamaan tungo sa kasalanan.
ang iyong katawan, mahalaga yan. Kapag ginamit niyo yan, para ano? Para magkasala o maging kasangkapan sa kasamaan tungo sa kasalanan, sabi na huwag mong gagawin. Kagaya ng pagnanakaw, kung ano pang pwedeng gawin, huwag. Kundi handog ninyo yung sarili sa Diyos na tulad sa mga buhay mula sa patay at mga bagay na inyong katawan bilang kasangkapan ng pagiging matuwid tungo sa Diyos. So, napakahalaga ng katawan natin. Kagaya ginagawa natin dito, nasa church tayo, inihahandog natin ang ating katawan. Nagsasacrifice tayo. Nagbibigay tayo ng kaluwalhatian sa Panginoon. Amen? Galatians chapter 5 verse 16-17, but I say, walk by the Spirit, and you will not carry out the desire of the flesh, for the flesh sets its desire against the Spirit, and the Spirit against the flesh. For these are opposition to one another, so that you may not do the things that you please. Ito po yun eh. Handaan po natin. Kaya nga nagkakaroon tayo ng fasting. Kasi sinusupil natin ang ating sarili. Amen? Sinusupil natin yung flesh na gusto natin. Makamundong pagnanasa. Kapag nasupil natin yon, tiyak, yung banal na espiritu doon na siya nakagagalaw. Amen po. Kaya may mga fasting talaga, hindi na naman pagkain. Social media, minsan kailangan mo pa rin mag-fasting. Diba? Yung tipong pag-gising na pag-gising, social media ka agad, Facebook ka agad, tapos parang wala ka nagagawa sa buhay, kailangan mo siguro mag-fasting. May mga bagay na hindi ka nagagawa kasi subsub ka doon. Tama? Umpisa na nag-aaral, scroll ng scroll. Kahit na 10 taon ka mag-scroll, minuto, hindi mauubos yung i-scrollin mo. Hindi mauubos yun. May tumataas ang kamay. Diba? Imbis na magagawa ng assignment, wala na, hindi na nakagawa. Kasi nga, Facebook. Minsan kailangan mo rin mag-fasting doon. Tama? Whatever you do in word or deed, do in the name of the Lord Jesus, giving thanks through Him to God the Father. Amen? Sige po, tumayo po tayo. May natutunan ba tayo? So, ano ang keys on developing gratitude attitude? Una, no, honor your leader. Pangalawa, shepherd one another. Pangatlo, gratitude delights God. Kapag tayo ay nagkaroon ng mapagpasalamat na puso, ang Diyos ang bahala sa iyo. Amen?